Mensahe po na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay pinamagatan natin itong Jesus the Messiah. Pakiulit po. Na makinig po tayo, ang ebanghelyo po ngayon na ating tinunghayan ay naglalarawan sa pagtatanong ni Juan Bautista kay Jesus mula sa bilangguan at ang pagsasalita ng Panginoong Hesukristo sa mga tao noong mga panahong iyon. Narito po at ating pakinggan, unawain natin ang mensahe na ito, ano nga ba yung aral, ano nga ba ang puntos na nais ipakita sa atin ng Panginoon. Ulitin ko, nasa bilangguan noon si Juan Bautista. Nang marinig niya ang mga gawain ng Panginoong Hesukristo, kaya nagpadala siya ng mga alagad upang tanungin. Nakikinig po ba ang lahat? Pumalakpak po ang mga nakikinig. Nagtanong si Juan Bautista sa pamamagitan ng kanyang mga kinatawan na pinadala. Kayo po ba ang ipinangakong darating? O maghihintay pa kami ng iba? Sumagot ang Panginoon. Ang sagot ng Panginoon sa pamamagitan ng paglalarawan ng kanyang mga gawa. At ito ang sinabi niya. Ang mga bulag, nakakakita. Ang mga pilay, nakakalakad. Ang mga kitongin ay gumagaling. Ang mga bingi ay nakakarinig. Ang mga patay ay muling nabubuhay. At ang magandang balita ay ipinapangaral ito sa mga mahihirap. Sinabi rin niya na pinagpala ang taong hindi nag-aalinlangan sa kanya. Narinig po ninyo? Bagamat sinabi ni Jesus sa mga alagad ni Juan Bautista, kung ano ang ibig sabihin ng pagiging Misayas o tagapagligtas, sinabi niya yung mga bagay na yon. At sa huli, kanyang sinabi, mapalad ang mga taong naniniwala, mapalad ang mga taong hindi nag-aalinlangan. Purihin ang Panginoon. Sinabi ng Panginoon, na si Juan Bautista ay pinakadakilang tao. Isinilang sa daigdig, ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa kanya. Narito po ang aral at mga puntos na nais kong ibahagi sa inyo. Narito ang mga bagay na dapat nating maunawaan. Una, pag-unawa sa mga pagdududa. Pakiulit po. Yung understanding doubt. Paano nga ba nangyari yung katotohanan na yun na mismo si Juan Bautista ay nakarinig, nakabalita nang ang Panginoong Hesukristo ay gumagawa ng maraming himala noong mga panahong iyon. Ipinapakita ni Jesus na naintindihan niya ang mga pagdududa ni Juan Bautista at hindi siya nagalit. Kayo ba, pag may nagdududa, nagagalit kayo? Isa po yan sa pagiging kapos natin sa unawa. Sa halip na sumagot tayo ng mahinahon, sumagot tayo ng buong kaya, parang nagsasalita pa tayo ng masakit. Di ba? Parang kulang na lang, batukan mo. Pero ang Panginoon, anumang pagdududa meron tayo, lawak ng unawa ng Panginoon. Maunawain siya.
Alam niyo po kung sino yung mga taong madaling magalit? Alam niyo po kung sino yung mga taong madaling agad-agad ay nakataas ng boses, madaling manakit? Alam niyo po kung sino sila? Yan yung mga taong walang unawa. Kaya minsan nakakagalit. Aminin man natin sa hindi, tayo yan. Amen? Tayo yan. Madali tayo magalit, madali tayo makasinghal sa mga taong may mga pagdududa. Lalo na kapag may mga kwento tayong tila baga lumalaban sa iyong dignidad, lumalaban sa iyong karunungan at kakayahan. Tapos sasabihin na, marunong ka ba? Kaya mo ba to? Maniwala ako sa iyo. Pagdududa. Amen po ba? Yun po yung totoo. Subalit ang Panginoong Hesukristo, naintindihan niya ang pagdududa ni Juan Bautista. Hindi siya nagalit. Sa halip, binigyan niya si Juan Bautista ng tiyak na kasagutan. Sumagot siya sa pamamagitan ng kanyang mga ginagawa. Kapigin nga po ninyo ang inyong katabi. Sabi mo sa kanya, marunong ka bang umunawa? Yan ang kaguluhan simple sa pamilya, sa barkada, sa trabaho, sa simbahan, sa ministry, kahit sa ang aspeto ng buhay, ay may mga taong nagdududa o mapagduda. Pero ganun pa man, ang Panginoong Hesukristo, hindi siya nagalit sa mga nagdududa sa Kanya. Mahinahon at sakto ang Kanyang pagsagot. So yun po yung number 1 na andoon dapat ang unawa din natin. Pag may mga tao nakakainis paminsan-minsan, paulit-ulit na lang. Makakasagot pa ba kayo ng ganong kahinahon? Baka magalit na tayo yan. Amen po. Pero si Jesus, naandoon ang kanyang malawak na unawa. Pangalawa, kahalagahan ng mga gawa ni Jesus. Pakiulit po. Importance of Jesus' works. Ano nga ba yung gawa ng Panginoon, mga kapatid, na napakahalaga na dapat nating maintindihan bilang si Jesus ay Misaya? Ano nga ba yung kahalagahan ng gawa ng Panginoon? Tingnan niyo po, ipinapakita ni Jesus na ang kanyang mga gawa ay patunay na siya nga ang tagapagligtas, Misaya. Ang mga gawa ng isang tao ay mas makapangyarihan kaysa sa mga salita upang ipakita ang kanilang mga tunay na kalikasan at layunin. Sabi nga po, masigit daw kasi naiintindihan kung ano yung ating ginagawa kaysa sa ating mga sinasabi. Action speak louder than words. Amen po? Masigit daw po ito na mahalaga na patunayan natin, pakinggan natin, tanggapin natin, hindi lang yung kanyang sinasabi. Kasi madali po magsalita eh. Pero ang tanong, ano kaya yung ating mga ginagawa? Kapigin mo yung balikat ng katabi mo, sabihin mo sa kanya, ano kaya ang iyong ginagawa? Yun po yung ibig sabihin kung bakit napakahalaga ng mga gawa ng Panginoong Hesukristo. Hindi na siya nagsalita ng napakaraming kwento.
Binigyan na lang niya ng diin yung kanyang mga sinasabi patungkol sa kung ano yung kanyang ginagawa. Ano yung kanyang ginagawa? Ang sabi niya sa kanyang mga kasama, ganito ang sabihin ninyo kayo, ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga kitongin ay gumagaling, ang mga bingi ay nakakarinig, ang mga patay ay muling nabubuhay. Yan ang sabihin ninyo kay Juan Bautista. Kasi po, tandaan po natin, mahalagang maintindihan natin ano ba ang palatandaan ng tunay na tagapagligtas. Si Juan Bautista, yan ang napakatalino niyang pagtatanong. Kasi gusto niya lang matiyak, ito na ba talaga? Magpunta nga kayo doon. Inutusan niya yung kanyang mga alagad. Puntahan nga ninyo yon. Tanungin nga ninyo kung siya na. Sa halip magalit si Jesus kasi. Pero ganun pa man ang kanyang pagdududa, hindi naman sinagot ng pagalit, kundi matyaga niya itong pinaliwanag. Ano yung kanyang paliwanag? Yung mga ginagawa niya. Kaya nga diba sabi ko, actions speak louder than words. Masigit talagang nangungusap, hindi yung sinasabi mo, kundi sa kung ano ang ginagawa mo. Huwag tayo basta maniwala sa mga sinasabi, dapat sa kung ano yung ginagawa. Amen? Purihin ang Panginoon.